katatakutan lagi yung experience ko sa van life. Pero andyan na yan eh. Ilang linggo nang merong ganyan, hindi lang ako nagsasabi sa inyo. Parang di ko Sa mga oras na to habang ako ay nagkikwento, maayos naman ang pakiramdam ko. Kinikilabutan na ako sa kwento. Pero wala naman ako nararamdamang iba. Pero bigla na lang may nangyaring kakaiba. May nakatayong nakaputi dyan. Isang beses ako nakaramdam, nadinig ng tenga ko. Tapos 3 beses ako nakakita. Dati talaga pag dito sa peripheral vision ko, dati may tumambad na kinikilabutan ako. May nakita akong puti dito sa kanan ko. Hindi ako tumitingin ng direkta. Nakaganyan ako, pero takti nakikita ko talaga siya dito. Isa? Sige po. Isa? Opo. Thank you. Good morning, Nueva Vizcaya. Isang probinsya na mayroong isang maliit na camper van na paikot-ikot lang kung saan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta kailangan ko ng ilog ngayong araw na to. Oh God. Hindi ko na sinusunod yung mapa ko. Okay. Sige, bahala na. Welcome back to another van life episode. Ngayong araw ay kakalma-kalma muna ako. Gusto ko munang mapag-isa. Gusto ko munang huminga. Dahil ang dami kong ikikwento sa inyo na ayoko talagang ikwento sana. Ayoko rin naman na magbigay sa inyo ng hindi magandang pakiramdam. Pero siguro yung iba naiintindihan na may mga ganito talaga ako o kaming nararanasan na yun talaga yung bumabagabag sa isipan ko palagi. Kailangan ko pumunta somewhere na mag-isa lang ako at mag-isip-isip at magkwento sa inyo para gumaan-gaan yung aking pakiramdam. Hindi ako malungkot na babagabag lang ako dito sa barangay Bagahaw. Gusto ko lang mapag-isa muna at mag-camping mag-isa. Maghanap lang ako ng kailugan. Nagpin ako dito sa mapa pero hindi ko siya sinusunod eh. Basta meron ako nakikitang kailugan. Anong oras na rin ako natulog kagabi? Kaka-isip ng kung ano-ano. Kung napapansin nyo, medyo naglaylo ako ng konti sa kaka-camping at kakatulog dito sa loob ng van. Ang ginawa natin nitong mga nakaraan is puro tayo alis na may mga kasama. Hindi ako masyadong namamalagi dito sa loob ng van. Hindi ako nagpupunta kung saan-saan mag-isa, which is yun talaga yung gusto kong gawin sana. Pero kasi meron talagang bumabagabag sa aking isipan na kailangan kong i-overcome o mapagtagumpayan. Kasi kapag hindi ko ginawa o hinarap yung ganito, walang mangyayari sa akin. Ito yung magpipigil sa mga gusto kong gawin. So kailangan kong ilabas to, ikwento sa inyo para pwede bang ako naman yung kumuha ng lakas ng loob sa inyo? Name Boy P. Address Solano. Kung ilang kayong lalaki babae? Ako lang po mag-isa. Di one. May kasama po ba ako? Wala naman. Wala na. Madalas po kasi ganun nakikita ako may kasama. So, Kahit wala akong kasama. 0927
Apo, dyan po ako pwede po doon ng area. May... Oo, kung saan mo gusto doon, maganda din. Oo, doon. Dito po ako sa medyo konti ang mga tao. Wala pa naman tao. Sige po. Thank you po. Salamat po Salamat. Maging palabati lang tayo palagi kasi parang sa araw-araw na nag-aano ako dito sa Nueva Vizcaya kung saan tayo nagsusuot, marami tayong mga nakakasalamuha na iba't ibang tao. Kailangan friendly tayo ang magbibigay ng ngiti agad sa kanila. Walang biyaheng malayo ngayon. Tanging ako lang ay mag-enjoy dito muna mag-isa. At babawiin ko lang muna yung katahimikan ni Boy first time. Dahil sa totoo puyat ako. Hindi ako nakakatulog ng maayos lately. Dahil nga kaka-overthink ko ng isang bagay na my God talaga, hindi ko talaga mapigilan kung bakit ganito na. Ano nang nangyari sa akin sa kakabiro-biro ko. Sabi ko ayoko, pero ngayon meron ako muna ang hihingi ng enerhiya ngayon sa inyo. Ito na naman tayo sumasayad yung sasakyan ko. Parang malitong pinasok natin guys. Balik tayo. Sa side ako, napakadaming bato. Sumasahid yung ilalim ko. Oh my God. Wait lang Balahaw tayo. Anong nangyari? Lumubog yung isa kong gulong. Ay, ito. Nakonto ko mali yung ano ko. Sayad. Wait lang. Makukuha ko to ng patras. Naku, wala pa namang taong pwedeng tumulong sa atin dito. Wait lang. Stress level ko. Ba't ba ako pumasok dito? Mga desisyon ko sa buhay minsan. God. Kalma. Kaya yan. Kailangan ko makakabante. Disadvantage ng hindi 4x4. So kung 4x4 to, 4 na gulong na nakakaikot, kahit na nakalubog yung ibang gulong, nakakatulong ibang gulong para iangat siya. Tay! Nalubog ako. Atas lang ako. Nag-invade pa nga tayo. Ay, magandang araw po. Nabalahaw lang po ako. Sorry po, napasok ko po yung area nyo kasi naghahanap po ako ng maliliguan sana. Balik na lang po ako, hindi kakayanan ng sasakyan ko. Pasensya na po kung nahinto po ako dito sa tapat ng bahay nyo. Opo. Opo, maghahanap na lang po siguro ako somewhere doon na malapit try. Dami po kasing tao. Yun lang. Saka pasensya na rin. Tay, may motor po ba kayo? May motor kayo? Wala. Yung anak ko meron. Ano pong motor ng anak nyo? Honda. Scooter o di-clutch? Clutch. Kasi kanina si tatay medyo masama yung tingin sa akin kasi intruder ako. Natakot ako pero mabait naman pala si tatay. Bilang pasasalamat, bibigyan natin si tatay ng Gulf Oil para sa kanyang anak na merong motor na pang tricycle. Simula na ako magbawan-bawan ng madami para at least in case ng mga ganitong sitwasyon may tumutulong sa atin, sila yung matulungan natin.
yung mga hindi ba masyadong naaabot ng mga ganitong klaseng pagpapala, sa kanya nila natin ibigay. Tatay, ito po, pabigay na lang po sa anak ninyo. Ganyan din naman ito. Kailang kulay itim. Opo, ganyan na ganyan po yung Honda 125. ay 125. Ito po pang change oil po niya. Regalo ko na rin po sa inyo. Saka pasensya na rin po sa sa pagpasok ko po dito. Ayos lang yan. Tapos may baka na yun. Kasi pag bunula naman. Opo, kahit dyan lang po sa may pinong yan, oh. Gaganon lang po ako. Tapos sige po tay, salamat po Salamat. Intruder na kung tinatawag. Intruder na talaga tawag sa akin kasi nang-trespass ako ng property. Pasensyahan nyo na po ako. Nakangiti na si tatay. In time, naniniwala ako magkaka 4x4 tayo. Pero tataas-taasan ko na yung pag-a-attract ko ng 4x4 ko in time. Gusto ko ng 4x4 na Hilux. Hindi ko alam kung kailan yun, pero naniniwala ako na in time meron tayo nun. Magtiwala ka lang, boy B. Okay na. Dito tayo pupwesto. Bilis ko na ngayon na i-set up to. Dati talagang pahirapan to kasi mag-isa ako. Pero napag-aralan kong itayo siyang mag-isa. Babaan lang natin kasi tirik yung araw, pero yung simoy ng hangin lamig, kaya ako naka-jacket kahit sobrang liwanag. Lately kasi, kwento ko na sa inyo, habang nagpe-prepare ako dito, magluluto ako ng ginanggang. Inihaw na saging na may margarine. Kung napansin nyo, hindi ako masyadong nagkakamping nitong mga huli. Kasi maniwala man kahit sa hindi, dami ko na-experience na mga unusual na mga bagay-bagay. Yung iba naniniwala, yung iba may mga hindi naniniwala sa ganito. Ako nirerespeto ko naman yung mga taong hindi naniniwala sa mga na-experience namin. Kasi kahit ako, pag may nagkwento rin sa akin na isang bagay na hindi ako naniniwala, nirerespeto ko yun. Kumbaga, respeto sa paniniwala ng iba. Pwede kaya ito? Hindi. Uy! Ako ito magandang klaseng baso. Hindi siya yung basong nabibili sa palengke. Iba yung pagkaka stainless niya. Hindi siya stainless parang aluminum. Ito, mga ganitong kahoy. Apoy lang natin. Fire starter ba? Doon nawili ako sa kakagala at camping night kung ano mga kaganapan dito sa Nueva Vizcaya. Hindi ako nakapag-camping. Actually naging outlet ko lang yun para gumawa muna ng iba at medyo maglaylo muna sa camping. Kasi nga hindi ko alam. Dati pinagtatawanan ko. Tatawa lang ako. Pero maniwala kayo sa hindi. Isang beses ako nakaramdam. Nadinig ng tenga ko. Tapos 3 beses ako nakakita. As in, nagbubukas yata yung third eye ko. Ayoko ng ganun. Gusto nyo ba ikwento ko sa inyo kung ano yung mga nangyari? Hindi ko kayo pinipilit maniwala pero ikwento ko sa inyo lahat kung ano yung mga na-experience ko yung 4 na beses na yun. Ito lang, papasilab lang muna ako. Yung pang bitain. Hindi yan, kabila. Wala. O baka nandito.
Ayun! Sakto. Mga kawayan, maliliit na kawayan. Pagpaapoy na tayo. Ilang linggo akong ginugulo ng isipan ko. Tinatakot ko rin yung sarili ko. Natatakot akong hindi ko naman maintindihan kasi alam mo kasi na-experience ko eh. Basta ang tao merong 5 senses. Tapos may tinatawag na 6 sense, pang-anim na sense. Kumbaga ito yung hindi normal sa isang tao na magkaroon ng 6th sense. Meron ako noon. Hindi ako nakakita pero nakakarinig ako. Nakakarinig ako ng boses ng mga taong hindi naman visible ng mata. Nightmare, meron din ako niyan. Hanggang ngayon napapaniginipan ko yun. Simula nung maliit pa ako, iisa lang yung mukha nung babaeng puti yung buhok, puti yung damit na parang madumi. Napanaginipan ko dati, maliit pa ako, hanggang ngayon daladala ko yun pag nagkakaroon ako ng nightmare. Yun at yun lang lagi ang napapanaginipan ko. Siya at siya lang lagi. Simula pa nung maliit ko hanggang ngayon. Mga tipong mga panaginip ko dati na nasa isang bahay ako ng tito ko na maraming pintuan, na bawat bukas ko ng pintuan nandun siya. Tapos alam niyo yung kinikilabutan ako. Alam niyo yung habang nananaginip ka na parang kalahati gising ka, kalahati tulog ka. Tapos dinig na dinig yung parang hindi ko alam kung ritual ba yun. Parang makaka-relate dito yung mga naka-experience. Yung parang yung tunog nung salita nila parang ganoon na tumatagos sa tenga ko. Ang pinakamasaklap nun, nagising na ako sa panaginip ko, naririnig ko pa yung parang ritual na yun. Dilat na ako ng ganyan, tapos talaga naririnig ko. Parang sabi ko lang noon dati, sabi ko in Jesus name, gumanon na ako, pumiglas ako, nakagalaw ako. Pero gising na ako, dinig ko pa rin yung boses. Tapos dun sa panaginip ko, nakikita ko sa isang kwarto maraming pinto. Kada bukas ko ng pinto, hinahabol niya ako. Kada bukas ko, nandun siya sumasalubong. So hindi, walang way out. Nakita ko sa isang pintuan na yung tatay ko na pastor butot balat. Alam to ng magulang ko, ng tatay ko, na ikwento ko sa kanya to, na butot balat siya doon, na parang nag-aagaw buhay. Tapos nag-in Jesus name lang ako, na nakakalas ako sa ganun. Pero hanggang ngayon, nightmare ko, siya pa rin, dala-dala ko pa rin. Naranasan ko yun dati, yung araw mismo bago kinabukasan na nagkaroon ng baha sa sa Marikina dati, yung anong bagyo yun. Umuwi ako ng maaga nun kasi sa Antipolo ako nagtatrabaho dati sa Solar Entertainment. Madalas akong kasing sumasakay sa harapan ng sa likod ng driver sa jeep. Tapos ako yung taga-abot ng bayad. Noong una, nakikita ko marami pang mga bumababa, para ng ganyan-ganyan. Kasi parang paubos na yung laman ng jeep. Ako, nakatingin lang din sa view ng driver. Tapos may nagpara. Visible sa akin na nakita ko pa na dalawa na lang kami nung babae. Kumbaga ito yung driver. Ito yung kinikwento, ito mga experience na to, ito yung mga na-experience ko dati na hanggang ngayon baon-baon ko eh. Dito yung driver, nandito ako. Tapos nandito yung babae sa tapat ko. Hindi ko alam kung bata ba o matanda. Nakaganyan ako, nakaganyan. Alam ko parang, hindi ko alam kung naabot ko ng bayad niya. Pero sa highway, pumara. Pero hindi naman ako lumingon. Pumara yung babae. Tapos humito naman yung jeep. Tapos pag-andar, paglingon ko, wala yung babae. Tapos yung kinakapwestuhan pa namin ng jeep, nasa highway. Walang kabahayan. Walang kahit anong mga shed na dapat pagbaba niya, nakikita ko siya. Kasi kaka-andar lang sa sasakyan, pagbaba,
Paglingon ko ng ganyan, wala yung babae, pero huminto yung sasakyan. Hindi na ako kumibo, pero sobra yung takot ko. Sabi ko, takte, grabe yung mga naririnig ko, bakit ako ganyan? Pero pagkatapos naman ng ilang taon, hindi naman ako nakaka-experience na ng ganun. Nito na lang. Naniniwala kasi ako sa mga spirits. Kasi lahat naman yan nasa Biblia. Sa mga aswang-aswang, hindi masyado. Pero nirerespeto ko yung paniniwala ng iba. Hindi ako kumukontra. Yung mga kasama ko kasi sa camping, tulad na ikikwento ko noon, lahat kasi sila may third eye. Ako lang ang wala. As in lahat sila. Kakabiro ko. Inattract ko kasi, parang ina-attract ko siya. Nasabi ko kay Mamen na sabi ko, katip kaya ano kayang feeling ng nakakakita. Ginaganon ko siya. Pero binabawi ko kagad. Sabi ko ayoko makakita, ayoko i-attract. Pero parang naku-curious kasi ako kaning itsura. Hindi ko alam na ganun kalakas kasi parang nangyayari kasi parang sinusumon mo kasi yung something na dapat wala. Alam niyo yung sumon? Kunwari, wag pag-uusapan yung wala. For example, pupunta kayo sa isang lugar o magka-camping kayo. Tapos usapan nyo kakatakutan, mga multo-multo ba? Parang ina-attract nyo, ini-invite nyo yung spirit na magparamdam. Kaya yung iba, di ba, after na mag-usap-usap ganan ng kung ano-anong mga kababalagan, kakatakutan, may mga kumakalabog. Kasi sinusumon, kumbaga ina-attract nyo yung dapat or ina-attract or ini-invite ninyo. Ito, yun. Gumaganon ako dati yung mga nakaraang linggo. Actually, simula nung nasa Nueva Vizcaya, gumaganon ako. Nagkaroon talaga sila ng halos 2 balik namin sa Nueva Vizcaya. Pangalawang balik namin na talagang yung encounter nila pagdating sa sixth sense nila na mga nakakita sila ng mga lalaki na nasa harapan nila. Kahit mga previous campings namin, hindi na namin kinikwento. Meron talaga. Kahit bumabiyahe kami sa kalsada, may mga nakikita sila, ako wala. Yung sa umabot yung panahon na ako na yung nakakaramdam. Una nakarinig ako, tapos yung pangalawa, pangatlo, apat, takte, nakikita ko na. Kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon. Gusto ko siya mahinto hindi ko naman gusto. Ito yung baso ko na pwedeng paglutuan ng tubig, titanium, tapos press na rin. So dito na rin ako mag-iinit ng tubig para magkape. Tapos yung pangalawa ko, L300 gamit ko nun gabi, saksak ko ng susi sa L3. Syempre yung vision ko is nasa pintuan ng L300 nagsususi. Tapos talaga pag dito sa peripheral vision ko, tapos may tumambad na kinikilabutan ako. May nakita akong puti dito sa kanan ko. Hindi ako tumitingin ng direkta, nakaganyan ako, pero takte nakikita ko talaga siya dito. Hindi ko man mawari siya na kung ano, pero hugis tao. Nakaganyan lang ako, kinikilabutan. Sabi ko, shit, ito ba yun? Ganyan. Pero lagi kong inaalala yung sinasabi ni Jello na pag nagpakita sa'yo, kumalma ka. Maninigas ang buong katawan mo. Maninigas yung buong katawan mo na parang maluluha-luha ka kapag nakita mo na ganun yung pakiramdam ko nung time na yun. Dumedma ako, tapos talagang nanlamig yung buong katawan ko na tumatayo yung balahibo ko. Lahat ng balahibo ko sa katawan tumayo, naninigas na parang hindi ko maintindihan anong nararamdaman ko. Teka lang. Ipopost ko muna
Sa mga oras na to habang ako ay nagkikwento, maayos naman ang pakiramdam ko. Kinikilabutan lang ako sa kwento, pero wala naman ako nararamdamang iba. Pero bigla na lang may nangyaring kakaiba. Ipi-play ko ulit ha. Tignan nyo. Nakita ko na madilim. Pero may nakatayo dito sa nakikita sa yung peripheral vision. Dito ka nakatingin pero naaninag mo dito. May nakatayong nakaputi dyan. May nakatayong nakaputi dyan. Biglang dumilim ang camera ko. Hindi ko alam kung bakit. Bago tong camera ko. At ngayon lang din nangyari to. Teka. Okay, as proof, papakita ko sa inyo kung ano talaga ang totoo dito ha. Kung para sa mga, kahit ako rin kasi naguguluhan ako, pero ayoko kasi magmukhang sinungaling ditong pinepeke ko tong pangyayari na to. Papakita ko sa inyo saglit lang. Ito yung timeline kung saan ako nagpuputol-putol ng mga clips. Kung maglalagay ako ng effect na didiliman ko yan, kailangan ko munang mag-cut dito. Mas dadalhin ko dito, i-cut. At kailangan kong lagyan ng something dito, mula dito. Kailangan ko something na kukuha ko ng effect para i-drag ko dyan. Pero gagawin natin is pero ang gagawin natin ay kinikilabutan ako. I-double click ko to para lumabas yung raw footage dito sa source screen. So para mas sure pa na hindi tawag dito para mas sure pa i-reveal in project ko pa. Makikita natin dito yung pinaka raw footage nya. I-double click ko yan. Tapos hanapin natin dito kung saan dumilim. Yan, ito pinaka raw footage to. Tignan nyo ha. Dilim, pero may nakatayo dito na nakikita sa yung peripheral vision. Dito ka nakatingin pero naaninag mo dito. May nakatayong nakaputi dyan. Dumilim siya sa raw footage. Same dito. Tingnan nyo ha. May nakatayong nakaputi dyan. Tapos dito sa pinaka-raw. Dito ka nakatingin pero naaninag mo dito. May nakatayong nakaputi dyan. Sumakit ulo ko bigla. Pinaglalabanan ko yun. Sinasabi ko na okay lang ako, pero dalahin ko sa isipan ko sa araw-araw. Parang andun yung feeling pa rin na na-amaze ako na sabi ko, takti nakakita ako pero ayoko. Hindi naging maganda yung register sa akin sa utak ko. Hindi pa naman healthy ang mga utak namin. Extreme kami mag-isip ng negativity. Kaya ganoon namin iniingatan yung aming mga isipan. Kasi malala kami mag-isip ng negative pag na-trigger. So ilang linggo yun hindi mawala-wala sa isipan ko. Pati yung mga gusto kong gawin naapektuhan na. Kaya hindi ako nakakapag-camping mag-isa. Kasi feeling ko anytime na magta-drive ako, ganoon ako kapraning ngayon. Magta-drive ako, wala akong ginawa kundi sumilip sa back mirror na baka may makita ako. Sasara daw to. Ayoko naman maging katatakutan lagi yung experience ko sa van life, pero andyan na yan Ilang linggo nang mayroong ganyan, hindi lang ako nagsasabi sa inyo. Inaliw ko lang yung sarili ko kakagala. Pumupunta-punta ako sa kahit saan. Si Watod tuloy, hindi ko siya naging bahay ng ilang linggo Naging service ko na lang siya sa mga paggala-gala ko kasi nga takot ako malis Takot akong matulog mag-isa. Takot akong tulugan siya. Pero nga hindi na. Takot ako pero hindi ako magpapadaig sa takot ko. Tanggapin ko na lang siguro na ganyan talaga. Pag-aralan ko na lang dumedma sa mga
kung ano makita. Pero sana wag. Kasi ayokong mapigilan ako sa gusto kong gawin. Dahil sa mga bagay na ganyan. Takte, kapag nagpadala ako sa takot ko, walang mangyayari sa atin. Hindi tayo makakapag-explore ng maayos. Dahil dyan, enjoy natin yung van life natin. Maya-maya ay nilapitan ako ng mga batang nagkakamping sa kabilang pampang ng ilog. Wow, namamaril pa pala kayo ng isda. Patingin nga ako ng ano mo. Ano mga nahuling isda dito? Ha? Anong isda nahuli mo? Tilapia. Tilapia? Paano pag wala kayo nahuling isda? Anong ulamin nyo? Talong na lang po. Talong? Gusto nyo ulam? Uy! O pili kayo kung anong gusto nyo. Paniboy! Pwedeng dalawa po. O sige, ayan, meatloaf ay mahirap buksan yan. Yung mabilis buksan. Paniboy! O yan, curry norte, tsaka ano to? Corn beef. Corn beef. Tsaka ito, pansit. Lulutuin nyo? O sige, pansin katon. Lutuin nyo ha, makikikain ako dyan mamaya. Pupunta ako dyan. Ito mga batang to. Buti na lang may mga baon tayo dito. Kasi suntok sa buwan daw yung ulam nila. Pag wala silang nahuli, talong na lang daw. So ang plan ko, back to road trip van lifing tayo. Random na biyahe na kung saan sa atin matulog yun talaga kasi gusto kong gawin. Ang galing. Mga bata pa lang, may mga teritoryo na silang parang tambahin ba nila para dito sila magtipon-tipon. Ang babata pa nila pero yung banding nila, ito yun na yung mga interest ng mga tao nagkakaedad na gusto na ng katahimikan at kapayapaan. Napakaswerte yung mga bata. Sa murang edad nila, ganito na agad yung kinamulatan nila. Ganito yung mga trip nila. Tatanda itong mga to na merong healthy kaisipan. Yes! Ito yung soft drinks natin! Sino magpipray? Ako na. Ako na? O sige. Lord, maraming salamat sa pagkain namin ng mga batang ito. I-bless niyo po sila at bigyan niyo po sila ng mas healthy pang mga katawan para ma-enjoy na lang ang kanilang kabataan. Amen. Amen. Okay na kayo. Kung magpapadala ako sa takot ko, wala. Hindi ko magagawa yun. Pero tanggapin ko na. Sinisimulan ko naman na tanggapin na kasama ko na talaga yung mga ganyan ngayon. Na yun yung realidad na nadagdagan yung kinakatakutan ko sa pagbaban life. Yung buhay na tao kapag tulog ako. At ngayon naman yung mga hindi nagpapakita, hindi nakikita na ngayon ay nagpapakita na. Thank you. Mag-ingat kayo palagi, ha? Ingat kayo. Bye-bye. Magkikita pa tayo ulit. Oh, mag-ingat ako kayo din. So, kung magpapadala ako sa takot dyan, walang mangyayari sa akin, hindi ko magagawa yung mga gusto kong gawin. Hindi po pwede yun. Hindi ko hayaan na merong pumigil sa mga bagay na gusto kong gawin na nagpapasaya sa akin at nagbibigay ng kapayapaan ng aking isip. Hey mga bata! Bye-bye! Bye-bye! Pero tanggapin na lang. Pakita ko magpakita. Ngoya, salamat. Diba?